ko. Sa kabila ng kung ano man yung mga pagdalisay, malakas ka. Hindi ipinararamdam sa iyo ng Diyos kung ano ba yung dapat mong damhin sa tuwina yung masakit. Wala pong masakit. Kundi sa tuwina po ang nararamdaman ko ngayon, nananabik ako na sa bawat araw ay hindi ako makaliban ng pagtungo sa dakong ito. Hindi ako makaliban sa pagsunod saan man tumungo ang mahal na Apo, kasama ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, 10 ng mga kapatid natin na niloloob na amang makasama. Yun po ngayon yung nararamdaman ko sa buhay ko. At higit sa lahat, paano nga ba matatanggap ng tao? Halimbawa, may karamdaman ka. Paano mo nga ba tatanggapin sa buhay mo yung ang tao ay sadyang namamatay, may takda? Paano ko kaya naramdaman nyo na kung sadyang takda mo na, hanggang dun ka na lang? At paano nakapagpapagalak sa puso ko yung pakikinig ko ng salita ng Diyos? Halimbawa, may karamdaman ka, nilalagnat ka. Kuminsan, hindi naman yun ang kinamatay mo, ikinamatay ng tao, kundi ibang kadahilanan. Amen po ba? Kaya po, kung tuwirang isa sa buhay natin, ang ating napapakinggan, mga salita ng Diyos sa bawat araw, na walang sawang pinagbabatahan ng ating mahal na Apo Kunching na ihayag ang atas ng Diyos sa harapang ito. Kapag ninamnam po nating mabuti, mga kapatid, maniwala po kayo. May kakaibang kikislot sa puso mo. May kakaibang pag-asa na mararamdaman ka. May kakaibang pagnanasa, pagmimithi, na makatindi ka sa harapan at makapagbahagi ka kung ano yung kalakasan ng kalooban na tinataglay mo. Na marahil, kung makapagbahagi ako ng karampot na katotohanan nararamdaman ko at nagaganap sa buhay ko, maaaring ang kaganapan sa buhay ko'y kaganapan sa'yo. Tama po, mahal na kapatid, na siyang ikinalulugmok mo at tila hindi ka na makatindig. Wala ka ng pag-asa. Subalit narinig mo yung paghahayag ng kapatid mo at damang-dama mo naman ang pagpapakatotoo niya. Hindi ba may kikislot sa puso mo? Amen po ba? Parang bubuhayin yung damdamin mo. Kaya nga po ako sa bawat araw, mga kapatid, galak po sa puso ko na ibahagi ito. Kung papaano sa dami nga po ng gampanin, hindi na po minsan makapagbasa ng banal na aklat. Hiniling ko na lamang po sa Panginoon, kung hindi man kami ng kabiyak ng puso ko, ang kapatid ko po sa laman na isang alagad din po, ang kapatid na JR. Kuminsan, hinihiling ko po sa Ama na sa isang magandang umaga, kahit maraming gawain, ipagkaloob niya magkaniig kami. Magkatabi kami ng 10 to 15 minutes at makapagbahaginan kami, makapag-usap kami ng tungkol sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, ramdam na ramdam ko po yung galak ng Panginoon. At habang pinagagalak mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng mga salita niya, mararamdaman mo po sa katawan mo yung galak eh. Tama ba, anak? Mararamdaman mo yung pag-asa. Kaya nga po, kuminsan, yung iba sinasabi, mga lingkod ng Diyos, baliw. Kasi po, talagang kung hindi mo mararamdaman ng Diyos at may pagsubok ka sa dating buhay po, ganun ako. Mahihiga, tamad magsupilyo, tamad kumain, tamad maligo, naghahanap ng pag-ibig ng mga mahal sa buhay, naghahanap ng pagkalinga ng mga kaibigan, naghahanap ng aruga. Subalit ngayon, wala ka nang hinahanap, kundi ang hinahanap mo ay ang salita ng Diyos, na sa bawat araw makapakinig ka, at yun yung maging sandata mo, maging baluti mo, upang lumakas ka. Mga kapatid, ayok na po kasing sumambit ng kung ano man yung mga pinagdadaanan, kasi sabi ko nga po sa mahal na Apo,
Kung kalooban po ng Ama, galak po sa puso ko sa bawat araw makapagbahagi sa kabila ng umaawit na ako. Subalit bakit po ganon? Ayaw nang ipasambit sa labi ko kung ano man yung pinagdaraanan. Kundi ang nasa na lang po ng Ama sa damdamin ko ngayon ay sambitin yung mga bagay na nakapagpapalakas ng kalooban ko. Kaya nga po, sa salita ng Diyos, malaki po ang nagagawa. Walang mangmang, walang matalino, kundi pag pinag-isa yung damdamin nyo, ayan po ang kapatid kong si Monet. Kung titingnan nyo po yan, parang hindi puspos, hindi pa maigting ang espiritu. Subalit, hindi po. Kahit po karakarampot lang na pagbabahaginan bilang magkakapatid, kapag kami po ay dumaranas ng mga pagsubok sa iba't ibang bagay, sa pamamagitan po nung pagbabahagi ng ukol sa salita, sa mabuting balita ng Panginoon, talaga pong ititindig ang lugmok mong katawan. Marahil halos lahat tayo dito ay may mga pinagdaraanan, ano po? Amen po ba? Subalit, bakit nga po ba sa bawat araw, nagmimithi po tayo na makaparito? Bakit po kaya? At bakit po kaya sa damdamin natin ay, ito po ba nararamdaman nyo? Magtatanong lang po ako. Ito po kasi nararamdaman ko eh. Halimbawa po, nagkasala ako. Bago ako umalis ng tahanan, may nagawa akong pagkakasala. Nararamdaman po ba ninyo yung pananabik sa pagluwal ng mahal na apo? Yung paglalahad niya po ng salita? Ramdam na ramdam po, anak, Teacher May, na kung hinihiling niyo po ba sa Panginoon na, Ama, tumbukin niyo po kung ano yung naging pagkakasala ko. Tama, anak? Sa pamamagitan po ng kinalugdan mo, hindi ko po kayo pinag-uutusan, humihiling po ako. Tumbukin niyo po kung saan ako naging mahina. Kurutin niyo po ako sa puso. Tapikin niyo po ako kung saan ko dapat baguhin. Kung ano yung dapat ko pang gawin. Kaya nga po, sabi ko, nakakahiya lang humiling sa Diyos. Ngayon, madalas po, pag nakikipagniig ako, ang hinihiling ko po, Ama, ituro mo pa po sa akin kung ano pa ang dapat kong tupdin at hilingin sa iyo para sa mga pagsubok na pinahihintulutan mo. Ibig ko pong sabihin, ibulong ng Ama sa akin kung ano pa yung dapat kong dagdagan o dapat kong bawasan. Hinihiling ko po na patuloy akong pagbatahan ng Diyos na akayin sa mabuting tuntunin niya, sa mabuting landasin niya. Sapagkat ito po ay isang daan ng paghahanda. Habang nagsasabuhay ka po ng salita ng Diyos, ayon sa aking damdamin ngayon, ano po? Ramdam na ramdam ko po na ito'y kalooban ng Diyos upang ipaghanda ko ang aking sarili. Saan ko po hinihanda? Kahapon mensahe po ito ng Banal na Espiritu. Totoo po ito, mga kapatid. Batid po ng Ama yung laman ng puso ko. Walang takot ko pong sinasabit, hinihiling sa Kanya. Ipaghanda niya ako. Tulungan niya ako na makapaglinis ng aking katauhan, ng aking mga pagkakasala. Tulungan niya ako na sa aking kamangmangan ay tuwiran kong maunawaan ang Kanyang mga banal na salita. Tuwiran niyang ipaunawa sa akin. Maramdaman ko kung paano ka ito maisabuhay. Napakasarap po, mga kapatid. Ang tema mo, anak, ay napakaganda. Pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Dahil nangyari po sa buhay ko, aaminin ko rin po sa harapan ng Diyos at sa harapan nyo bilang ako'y anak ng Ama. Sa mga panahong pinagdaanan na walang pagsubok, walang pagdalisay, may kaunting perang nagagastos, may pambili kapag gustong bumili, walang sakit, walang karamdaman. Sa totoo lang po, hindi po ganito kaigting ang pananambitan ko sa Panginoon. Nakakahiya pong aminin. Kaya po ngayon, kung ano man itong pag-ibig na idinatal niya sa katawan ko, alam niyo po ba,
Sa halip na maging daan ito ng kalugmukan ko, ito po yung nagiging daan niya ngayon upang higit ko siyang maramdaman. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Na sa tuwinang mararamdaman ko yung pag-ibig niya na yon, na ngayon ay nasa katawan ko, lalo't higit ko siyang nais madama at maramdaman. Kaya po, walang hanggan ang pagsusumamo ko sa Ama na sa tuwina, huwag niya akong pagsawaan. Huwag niya akong pagsawaang gamitin, huwag niya akong pagsawaan na akayin sa tamang landasin patungo sa kanyang tamang daan upang pagdatal ng takdang panahon, makapiling ko po siya sa kaluwalhatian. Sino po bang magsasabi na hindi natatakot mamatay? Subalit, kapag naramdaman mo ang kanyang presensya, kapag isinabuhay mong kanyang salita, may kakaibang damdamin ka na mararamdaman na hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya maraming salamat po mga kapatid. Kung napahaba man po o kakarampot, humihingi po ako ng paumanhin. Maaari pa po ba akong umawit ng karampot? Karampot lang po upang malubos ang galak. Salamat po. Salamat po sa Panginoon. Nais ko po namang alayan ng Panginoon ang awiting pamasko sapagkat ramdam na ramdam ko po ang lamyos ng panahon. Damandama ko po ang lamig ng panahon, bagamat masakit-sakit po ang lalamunan para po guminhawa. Para sa ating Panginoon. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night, oh, for the Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared when the soul felt its fall. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night, oh, for the Savior's birth.
long lay the wood in sin and error pining, till he appeared when the soul felt its wound. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Tita Mirna, sa napakagandang pagbabahagi. At hiraniwa mga kapatid, sa kanyang pagbabahagi, kayo po'y nakapulot at inyo pong isabuhay at harinawa po'y maging karagdagan buhay pananampalataya sa inyong lahat. Kung inyo pong pagmamasdan ang aming Tita Mirna, isipin niyo po wala siyang dalahin sa buhay o walang pagdadalisay. At ayaw niyang ihayag kung ano man ang mga pagdadalisay na sa kanya ay pinagdaraanan. Minsan po, ang aming Tita Mirna ay nasilayan ko na ika nga po kahit may galit sa kanyang mukha na nananahan para sa kanyang mga alagang mga anak-anakan. Talaga doon po, naluha po ako. Dahil po sa doon ko po nasilayan na kung anong salita ng Diyos ang kanyang sinasabuhay at pinangahawakan. Isa po sa salita ng Diyos sa puso ng ating kapatid na Mirna, siya ay naging matatag at hindi siya natinag sa kanyang pananampalataya. Kung siya ay natinag sa kanyang pananampalataya, marahil sa mga sandaling ito o mga sandaang araw, siya ay isa ng lupaypay sa pananampalataya. Subalit hindi po. Pinanahan niya sa kanyang sarili at isinabuhay ang salitang magpakatatag, ang salita ng Diyos. Tita Mirna, maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin upang magbahagi po ng isang awitin, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Larry Clemente. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ako po ay nagnasa na makapaghandog ng awitin sa ating Panginoon, ang awit na papuri, bago po ako magpunta ron sa munisipyo. Meron po kami mga parada. Kaya po, iba po yung uniforme ko.
Salamat po at napagbigyan ng Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, ibig mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid sa napakagandang awit. Katotohanan po mga kapatid, na ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Tayong mga tao ang malaking pagkukulang. Kaya ika nga mga kapatid, kung ating napakinggan ang mga banal na salita at aral na iniluluan ng ating mahal na Panginoon na kanyang kinalugdan, harinawa po yung ating isabuhay. Maraming salamat po. Susunod ko pong tatawagin ang ating pong kapatid na Dore upang ibigay po sa atin ang konting paalala. Muli mga minamahal na kapatid, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Muling tumayo sa harapan nyo upang paulit-ulit na sa inyo ay magpaalala ng mga simpleng alituntunin ng ating banal na gawain. Araw-araw po, pinaalala sa inyo. Nakita ko si ate, nagbubukas na ng bag. Salamat po. Yung mga cellphones po ninyo,
paulit-ulit na pinaalala po sa inyo, wag lamang pong i-silent mode, kundi totally off po ninyo. Katulad po kahapon, ang mahal na apo na po ang nasa harapan, subalit naririnig po ba ninyo yung ng cellphones? Mga minamahal na kapatid, hinihingi po namin ang pakikiisa ninyo. Sabi nga po, kung nakikinig tayo ng mga banal na aral, ang katulad po ng tema ng mahal na kapatid, isa buhay. Dito po yung mga alituntunin po na paulit-ulit na ipinaalala sa inyo, nawa po makasunod tayo. Tanda po na tayo ay may pagbabago. Tayo po ay may natatamo sa dakong ito. Mga simpleng alituntunin lamang po na hindi po tao ang nais magpatupad sa inyo. Ginagamit lamang po ang mga katauhan upang ito ay parating sa inyo. Di po ba't kung maayos ang ating gawain, tayo rin naman po ang makikinabang? Ang gawain po natin ay kabanalan, pangkabanalan. Kaya marapat lamang po na ipakita natin ang disiplina natin sa ating mga sarili. Amen po ba? Nawa mga minamahal na kapatid, ito ay ipinararating sa inyo na naway makaunawa po kayo na hindi po tao ang nagpapatupad nito, kundi tao lamang ang ginagamit upang maghayag sa inyo. Mga simple lamang po yun, cellphones lamang po, sa oras lamang po na kayo ay naririto sa banal na gawain. Pagkatapos naman po, pwede naman na ninyong buksan ang mga cellphones ninyo. Kasi po talaga pong nakakaabala, lalo na po sa mga nanonood sa internet. Malaking abala po sa kanila yun kasi po hindi nila masyadong naintindihan yung nais nilang mapakinggan. At ang susunod pong paalala, mulit-muli, mga minamahal na kapatid, yung pong pagbebendisyon. Kung kalooban po ng Ama na sa araw na ito ay magkaroon ng bendisyon, hindi nga po araw-araw ay kalooban na magkaroon, subalit may pagkakataon na nagkakaroon, muli pong pinaalala sa inyo, ang marapat lamang pong pumila sa ating minamahal na Apo Conching, yung mga baguhan lamang po. Yung mga baguhan. At yung mga tapos na ang siyam sa pagbabanyos. At yung mga may karamdaman na marapat na idulog sa ating minamahal na Apo Conching. At yun naman pong may nais na idulog kahit na po mga datihan na, maaari naman po. Subalit, arapat lamang po na maghintay muna. Maaari pong umupo po muna kayo, hintayin ninyong matapos ang pagbibendisyon ng mahal na Apo Conching, at pagkatapos po maaari na kayong lumapit at dumulog sa Kanya. Hindi po ba, sabi nga po, kung sino yung nagpaparaya, higit ang pagpapala. Di po ba? Mga minamahal na kapatid, mga simpleng alituntunin lamang po ito na nais pahatid sa inyo. At yung mga datihan naman po, kung saan po kayo i-guide ng mga alagad na mag-a-assist sa inyo, marapat lamang po na sumunod kayo. Hindi naman po ninyo kailangang mamili kung sino ang gusto nyo magbendisyon sa inyo. Kung totoo pong pinagtitiwalaan ninyo at tinatanggap na banal na espiritu ang nasa dakong ito, hindi naman po kailangang pumili kayo. Lahat naman ay mararamdaman nyo kung totoo ang nag-aalay sa inyo. Mga minamahal na kapatid, nasa pagtanggap ninyo kung paano nga ninyo matatanggap kung ano ang minimithi ninyo. Kaya mga minamahal na kapatid ko, mulit-muli nagpapaalala sa inyo, hinihingi ang pangunawa at pakikiisa ng bawat isa. Muli mga minamahal na kapatid ko, maraming salamat at mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Harinawa mga kapatid, ika nga po, sa buhay nyo naman po yung mga paalala sa atin ng ating mga kapatid. Sa totoo lang po, ang nagiging problema natin ay yung pong pagtunog po ng ating mga cellphone. Iban doon po, wala naman sa ganitong gawain, right? Mga tahimik po kayo. So, bakit kapag ang cellphone po ang siyang tumunog, napakalaki pong abala. Higit sa lahat sa banal na espiritu na nagluluwal ng banal na salita sa katawan nating mahal po. Kaunti lang pong pangunawa. Maraming salamat po. Napakaganda po ng ating tema. Pakikiulit ko po sapagkat ika nga meron tayong mga kapatid na hindi nila inabutan kung ano ang naging tema. Panghawakan at isabuhay ang salita ng Diyos. Napakaganda pong tema kung ito po ay ating nanamnamin at ating isasabuhay.
Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa isa pa nating alagad na kung saan aking nasilayan na ang salita ng Diyos sa tuwing ay kanyang pinangahawakan at isinasabuhay. Ito po ang isang alagad na aking pinaguhugutan ng lakas sa aking pananalig at panampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Mami Marisa. Salamat po, Ama. Purihin dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakaganda ng tema ng ating kapatid na ang sabi nga, panghawakan mo at isabuhay ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, sabi nga bilang pagkatao, tayong lahat, sa hindi natin nakikita, mahirap ang hawakan. Amen? Naroroon yung, ano pang hahawakan ko? Salita lang, paano ito magaganap? Yun ang tanong ng tao. Subalit, kapag nahimay mo ang kaganapan sa buhay mo, kung paano ang hiwaga ng Diyos ay araw-araw nararamdaman mo na may buhay ka, kaya mong panghawakan na ang Diyos ay buhay. Amen po ba yun? Sapagkat, bakit ito po ang inihalin tulad ko? Sapagkat ang buhay ay hindi kayang gawin ng tao. Ang hininga, ang damdamin, ang lahat ng partes ng ating katawan ay hindi ito gawa ng tao. Kundi, ang gawa lang ng tao ay yung bigyan ka ng pagkakasala. Yun ang gawa ng tao, kasalanan. Subalit lahat ng ating nasisilayan, lahat ng ating angkin na mabubuti, yun ay lahat ay gawa ng ating Panginoon. Panghawakan. Bilang isang alagad po, ang pinanghahawakan ko sa tuwina ay ang pangako ng Diyos na hindi ko kayo pababayaan. Yan po ang mga pangako na mula pa sa ating mga ninuno, simula hanggang wakas at magpakailan pa man, ang pangako na yan ay hindi naputol. Subalit bakit nga po ba, hindi ito lahat nakakamtan ng mga anak ng Ama, sapagkat hindi nabibigyan ng pagsasabuhay ang kanyang salita. Simple lang po ang lais ko pong ipabatid po sa inyo. Kapag gumawa ka ng mabuti at pinanghawakan mo ang mabuting salita ng Diyos, sigurado ang ganti sa'yo mabuti. Amen? Subalit kung halimbawa po, gagawa ka ng mabuti, gagawa ang Diyos ng mabuti para sa'yo, at pagtalikod mo naman ang gagawin mo ay mali na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi mo pa rin mapanghahawakan at kakalingain kanya hambang buhay. Amen po ba yun? Kaya, para po sa akin, mauna ka muna tao na gumawa ng mabuti, sapagkat alam na natin na ang Diyos ay mabuti. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kung ang tao po ay sigurista, mas lalo si God. Sapagkat ayaw niya may nasasayang. Ayaw niya may nasasayang na oras. Ayaw niya may nasasayang na mga salita niya. Kaya kung ating pong pagninilayan, maging sa partes ng ating katawan, iba't iba ang bahagi niyan, iba-iba ang gamit. Kaya, yung mga anak po niyang ginagamit, hindi ko po kayo tinuturuan, ito po yung aking paghimay eh. Yung mga anak po niyang binababaan ng kanyang mga aral upang magsabuhay, iba-iba ang pagtupad sa iisang nagkaloob. Amen po ba yon? Halimbawa po, tinalaga ka ng mga ngaral. Mga ngaral ka lang, mga ngaral ka. Sapagkat, bihira po yung nangangaral ka, tapos magbibigay ka pa, anong ibibigay mo kung wala kang hanap buhay? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Kaya, partisyon po yan na ibinigay ng Ama upang tumupad doon sa isang pinagmulan at gaganap doon sa lahat ng kaganapan na siya rin ang pinagmulan. Amen po ba yun? Kaya sa akin pong pagninilay, hindi magbibigay ang Ama ng isang atas na bibiguin mo siya. Halimbawa, inatasan kang mangaral, kagaya po ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po binigo ng ating mahal na Apo ang ating Panginoon. Kaya patuloy na ibinababa ang pagtitiwala at pagmamahal ng Panginoon at kapuspusan ng Espiritu sa pangangaral sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching sapagkat hindi niya binibigo ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sulong po. Sa mga ordinaryong nilalang, halimbawa hindi po kayo hinirang o tagapaglingkod, kung ang atas sa'yo ay magbigay, at isang linggo mo lang ginawa, sigurado yung isang linggo na yan. Kapag ginawa mo isang linggo at naging binakita mo sa Diyos na ginawa mo, subalit hindi mo ginawa ng tuloy-tuloy, sigurado mawawalan ka. Buhay po ba ang Diyos? Nakuha niyo po ba ang nais ko pong isambitin sa inyo?
Ganun po ang ating Panginoon, sapagkat ayaw niya mabigo. Kapag ang inata sa iyo ng Panginoon ay magbigay ka, kailangan mo magbigay. Amen? Kahit sabihin natin na wala ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Subalit, yun yung paninindigan mo na pinanghahawakan mo na kapag nagbigay ka, ano man ang wala sa'yo, siguradong ibibigay din ng Diyos sa'yo. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan po ang, sabi ko nga, naganap po sa akin kahapon lang, na may tinupad ka, mabuti ang tinupad mo, pero pagbalik mo, nagkaroon ng, nasalisihan ako ng kalaban. Ano ang ginawa ng kalaban? Nadali yung aking isang alaga na hayop. Subalit hindi ako matitinag, sapagkat maging ang hayop man ay mula sa Diyos. At ang kagandahan, kapag tumupad ka sa mabuti na inata sa iyo ng Panginoon, sigurado kapag kinalaban ka ng kalaban, hindi ka pa rin matitinag, sapagkat higit na makapangyarihan ng Diyos na magpapalit lahat kung anong nawala sa iyo. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, ito po yung nais ko pong ipaabot sa inyo, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, kami mga alagad, lalo na po ako, nabubuhay po ako sa hiwaga ng Diyos. At nabubuhay ako na ang pinanghahawakan ko po ay ang pangako ng Diyos. Nasabi nga ni kapatid na Pearl, mahal ka ng Diyos, subalit bakit kailangan magpakahirap ka? Sabi niya sa akin, bakit kailangan magsakripisyo ka? Alam niyo po kung anong sagot ko sa kanya? Ito po yung tinuro sa akin ng Panginoon. Kapatid, kung ang hinahandugan ko lang ang pagmamasdan ng Diyos, hindi niya ibibigay yung gusto kong ibigay para sa kanila. Bakit? Sapagkat, tatanggap lang yan. Subalit akong nakikita ng Diyos nagsasakripisyo at nahihirapan, sa katapatan ko sa Kanya, sigurado pagbibigyan niya ako. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, sapagkat ang isip nga po ng tao ay hindi isip ng Diyos. Kaya, kung paano po yung kaukulan na, kailangan kong maglinis ng kulungan, kailangan kong mag-alaga ng ganito, hindi ako nahihirapan. Hindi ako nahihirapan. Andun yung galak sa puso ko na kapag binagmamasdan ko sila, nakapagninilay pa ako. Amen po ba yun? At bilang pagkatao, kapag tinupad mo, wala kang dalahin sa isip mo, sapagkat alam mong humingi ka sa Diyos nang para sa pagtupad mo sa Kanya, na hindi mo hinintay lang na tinanggap mo, kundi pinaghirapan mo, pinagsakripisyuhan mo, ginawa mo may pag-ibig, kaya ibibigay rin sa iyo ng Panginoon ng buong buo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganun ko po pinanghahawakan. Halimbawa po, paano kaya bukas? Ganito ang tao eh. Nako, wala akong hanap buhay. Bayaran ng mga bills bukas, Smart Bro, kuryente, bayad sa load, ano pa, gatas ng anak, ano pa, ang dami. So kung wala kang hanap buhay, araw-araw na naglilingkod ka, paano mo yan dadalhin sa isip mo? Sige po, kung wala kang panghahawakan na ang Diyos ang gagawa sa'yo, baka ngayon siraulo ka na rin. Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi naman, baka ngayon baon ka na rin sa utang. Amen po ba yun? So balit alam niyo po ba, ang magandang balita, ang paglilingkod sa Diyos ng buong katapatan, lahat man yan, bilang tao kay nagiging problema mo, hindi mo problema kapag Diyos ang pinaglingkuran mo. Buhay po bang Diyos? Amen po. May paraan po siya na hindi natin paraan. Amen? Kaya po niyang i-twist ang isip ng tao para ipaisip ka. Sapagkat, sa kaparaanan na ganun ang gagawin ng Diyos para sa'yo, na hindi mo kaano-ano, bibigyan ka. Hindi mo kaano-ano sapagkat yun ang patotoo na ang Diyos ang kumilos. Hindi mo kaano-ano, bibigyan ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang pinanghahawakan sa tuwina ni kapatid na Marisa. Kaya sabi ko kay kapatid na Pearl, habang naglalakbay ako kahapon, at pinagmamasdan ko po dahil may tutok din po ako, sabi ko sa Ama, batid ko po na sa bawat pagtingala ko sa kalangitan, nariyan ka lang kahit hindi kita nakikita. At sa oras na ito, nakikita mo kung ano aking ginagampanan. Alam mo kung anong dalahin ng isip ko, ang puso ko. Napapagalman ang katawan ko bilang tao, subalit hindi ko ito raramdamin, kailangan ko makatupad. At yun nga, pagbalik ko po sa bahay, ang sabi po ng aking pinaglagakan, 2 na po eka yung hindi makatayo, tapos gumanon, kasi nag-away po eka sila. Bilang tao, nabigla ako. Ano ba yan? Kung kailan may bantay, saka pa nagkaganyan. Ano po? Yun ang tanong mo. Kung kailan may bantay, saka pa nagkaganyan, iwanan nyo na lang kaya. Bilang tao, ganun po yung sinambit ko. Umiyak po yung aking pinagbilinan. Subalit humilingi ako ng tawad sa Diyos. Alam niyo po ba? Sabi ko, Ama, nakatupad ako sa gusto mo at bumalik ako, ito ang nasalisihan ako ng kalaban. Dapat ba ako magalit?
Hindi. Hindi, anak. Sapagkat mayroon akong ipapalit kung anong nawala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hanggang kanina, nang ginagawa nga po, sabi ko, Ama, ang aking alaga naman, sa sinasalisihan, dyan po ako dinadali ng kalaban eh. Yung alaga ko pong bata, sabi niya, Mami, tingnan mo, may eksperimento ako. Pinagsama-sama, siyempre nakatalikod po ako, pinagsama-sama ang lotion, pabango, tubig, at hinalo ng kutsara. Diyos ko, pagkakita ko, tingnan mo, Mami, di ba ang ganda, iba-ibang kulay. Siyempre, kung bilang tao ka, sa pagal ng katawan mo, tagmamadali ka, wala ka na, kung madampot mo, isasampal mo na lang sa bata, di ba? Subalit pumikit ako, anak, pwede ba? Itapon na lang natin yan. Hindi yan gawa ni Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Purihin dakila ng ating Panginoon. Saan ka naman? Sabi ko, tapos pagtalikod ko, aba, kalaban, namumuro ka na. Sabi ko, hindi mo ako matitibag sa ganyang paraan lang. Tutungo ako sa dambana. Sabi ko, kung ano man ang kalooban niya, sigurado makakatungo sa dambana. Eto po, kahapon po ang aking mata, maga sa ugat, sa paghal. Apo, salamat po sa dulog. Sabi po ng mahal na Apo, papatnubayan ka ng Ama. Magang-maga umuwi po ako, sobrang sipon. Siyempre po nag-commute, sobrang sipon. At pag-upo ko po, sabi ko kay kapatid na Pearl, tao pa ba ako? Bakit hindi ako napapagod? Sabi ko pong gano'n po. Sabi niya, akala mo lang yun, paghiga mo mamaya. Hindi pa rin ako hanggang kanina, alas 2 na madali, hindi pa rin ako kakatulog. Salamat sa Ama, sapagkat sa tuwing na pinanghahawakan ko po, ang sabi nga natin mahal na Apo Kunching, sa manda ko tumutungo ang mga lingkod ng Ama na nagsusumikap na maging matapat sa Kanya, hindi niya pababayaan. Mga kapatid, araw-araw sinasabi po yan ng Diyos. Panghawakan niyo po na hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang kaganapan, hindi man natin siya nakikita, isabuhay lang po natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo. At kapag ginawa mo ng ayos yun at tapat sa Kanya, sigurado may gantimpala ka. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Marisa, sa napakagandang pagbabahagi. At sa mga nagsipagpayag, maraming salamat. Tatayo po ang lahat.